na po tayo dito sa drama ni Mariel, mga kababayan, na asawa po ni Robin Padilla, kasi sinupalpal po siya ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil ayon po sa kanya, mga kababayan, deserve daw ng mga Pinoy itong si Robin Padilla. So ngayon, ito, basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, Mariel, sinupalpal sa di-deserve ng mga Pinoy, ito daw pong si Robin Padilla. So sabi daw po dito, mga kababayan, ito daw. Mrs. ni Senador Robin Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla. Kaya natural lang na iba ang pagkakakilala, pagtingin, nakikita at paghanga niya sa mister. Taliwas nga ito sa mga netizen na nag-react sa naging pahayag niya sa interview sa kanya ni Julius Babaw. Tahasang sinabi ni Mariel na marami talaga ang mga humihimo kay Robin na tumakbong Vice President, pero isa raw ito sa nakakapag-turn off sa mister. Pakiramdam daw ni Mariel, hindi na-appreciate ng mga tao si Robin bilang public servant. Feeling daw niya, hindi daw deserve ng mga tao ang asawa o ang ginagawa nitong pagsiserbisyo. At sinabi rin na hindi tatakbo si Robin sa 2028, mga kababayan. Kasi nga naman, eto, bakit ba sinasabi na mga kababayang Pilipino po natin na hindi deserve, mga kababayan, ng taong bayan ito pong ginagawa ni Robin Padilla, at kahit etong si Robin Padilla, kasi biruin nyo hindi naman nga talaga deserve ng taong bayan si Robin Padilla, dahil unang-una, kita nyo naman, mga kababayan, kung saan po siya kumikiling, at kita nyo naman kung ano ang mga pinaggagawa niya diyan po sa Senado. Basta kaalyado ang pinag-uusapan, talagang game na game ipagtanggol yung kaalyado, pero kapag hindi pabor sa kanila kung ano-ano po ang mga pinaggagawa at pinagsasasabi po dito pong si Senator Robin Hood Padilla. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, at sinabi na hindi daw po tatakbo sa 2028, dapat lang. Kasi unang-una, ano ba ang gagawin niyan kung sakali maging Vice President yan? Sa tingin niyo, mga kababayan, bobo ang mamamayang Pilipino na iboboto pa rin yan pagdating ng 2028? Ganung nakita na natin kung paano magserbisyo. Ito pong si Robin Padilla, hindi lang basta matulungin ka. Pagka public servant ka, kailangan talagang alam mo kung ano yung ginagawa mong trabaho. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, dahil sa statement na ito ni Mariel, ang daming na-trigger na mga netizen. Kahit na yung iba ay hindi man lang yata pinapanood ang nagiging interview niya. Ilan sa mga komento na mababasa sa comment section, yung buti naman. Sabi pa dito, magsayang lang ng pera niya. Pagtakbo ulit kay Digong naman, nagsisilbi. Hindi daw po sa taong bayan. Dapat lang. Now na-resign. Yan yung sinasabi ng taong bayan. Promise yan walang bawian. At napakarami pa mga comment ang mga netizen na pabor halos lahat kung totoong araw na hindi natatakbo si Robin sa 2028. So yan po yung sabi ng taong bayan. Mas marami ang pabor na wag ka nang tumakbo, Senator Robin Hood Padilla, pagdating ng 2028, kasi hindi naman taong bayan yung pinagsiservisyohan mo. Ang maliwanag na pinagsiservisyohan mo sala sa mga Duterte yung China, mga kababayan. Pero to be clear hindi po tayo against sa mga Chinese citizen o sa mga Chinese netizen, mga kababayan. Ang kinukontra lamang po natin dito ay yung maling ginagawa ng Chinese government laban po sa atin, lalo na sa issue po ng teritoryo natin sa West Philippine Sea. So para po maliwanag, kasi baka ma-offend yung iba, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, para sa akin, much better na wag na po siyang tumakbo sa 2028. Kasi isa lang naman yung pinakamagandang nagawa po niya, mga kababayan, nung siya ay naging senador. At eto, alamin po natin kay Sir Ronald Llamas. Kasi kung si Robin Padilla, mga kababayan, ay isinusuka na ng taong bayan ngayon dahil sa mga pinagagagawa niya na kabulastugan dyan po sa Senado, meron naman din po siyang magandang nagawa. At ito po ay ayon kay Sir Ronald Llamas. Dahil nga, ayon po sa kanya, may malaking tulong si Robin Padilla sa mga butante daw, mga kababayan. At ano po yun? Ito, pakinggan po natin. Sabi nga ni Mariel Padilla, walang gustong gawin si Robin kundi tumulong from day one. Ay, akala ko sasabihin mo hindi natin deserve. Yun yung susunod kong sasabihin. Kaya the Filipino Sabi ni people don't Mariel. Deserve him. Hindi na daw tatakbo because we don't deserve him. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. No? Dahil sa kanya,
ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Tama. Kaya ang laki ng tulong niya, no? Kailangan natin siyang pasalamatan. Sino ba yung mga artistang tumakbo, mga kababayan, at yung mga kilalang personalidad noon na biglang nalaos at piniling maging politiko? Eh, di ba, etong sina Philip Salvador, etong sina Jamie Bondok, yan yung mga artistang kilalang kilala noon, mga kababayan, at mga singer na kilalang kilala noon pero biglang nalaos at piniling maging politiko. At ngayon, dahil nga kay Senator Robin Hood Padilla, na siyempre natuto na ang mga kababayang Pilipino po natin na wag iboto at wag magtiwala, hindi ko naman po nila lahat. Doon po sa ibang mga personalidad na wala naman po talagang alam sa politiko. Kasi meron din naman mga kilalang tao na talagang nanalo pa rin dahil nga gusto ng taong bayan yung serbisyo nila. Katulad din na Tito Sen. Katulad mga kababayan na itong sina Lito Lapid. Eh di ba kahit si Lito Lapid hindi nyo gaanong nakikita sa Senado. Sa totoong buhay mga kababayan, yung action po niyan, talagang sobra-sobra na itulong niyan sa mga kababayang Pilipino po natin at maraming nagawang batas yan. Hindi katulad ni Senator Robin Hood Padilla na parang iisa pa lang ata yung kanyang panukalang batas na naging batas, mga kababayan. So ngayon, dahil kay Senator Robin Hood Padilla naging bukas ang isipan ng mga kababayang Pilipino po natin na hindi porkit kilalang artista, mananalo na, iboboto na. Lalo na kung wala naman talagang alam sa pagiging isang public servant. Anyway, tuloy pa natin. Na yung mga botante ay hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. No, dahil si Robin Hood number 1 yan nung tumakbo siya for the Senate. Ngayon, pupusta ko, hindi na siya number 1. Baka saka nga malabo na rin manalo yan kung tatakbo pa yan, mga kababayan. Kasi alam na ng taong bayan kung anong ginagawa ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya nga lumabas dati yung quote-in-quote na sayang lang ang pasahod ng mamamayang Pilipino kay Senator Robin Hood Padilla kasi nga wala namang gaanong ginagawa diyan po sa Senado at kung magsasalita pa mukhang hindi pa po ata alam ang kanyang mga pinagsasasabi. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang halimbawa. Anyway, tuloy pa natin. Kaya hindi natatakbo. Posible. Baka na-realize niya sa kanyang data analytics na medyo delikado siya. Tama. Dahil lahat ng artista na tumakbo ay natalo. No? Kilala nyo na kung sino yung mga yun. Hindi ko na babanggitin. Yeah. Dahil kanya tayo, nagtatrabaho yata dito yung sa istasyon na ito, yung isa ron Kaya hindi ko na babanggitin. No? Baka mapahamak pa tayo. Okay. No? Huwag mo na sabihin. Okay. Hindi ko na sabihin. Gusto mo, initials na lang. Alam naman na nila yun. Alam na nila. Hindi siya nagtatrabaho dito Hindi ba talaga? Akala ko kaibigan pa naman ni Gretchen yun. Hindi, yun, siya ay nag-rent ng channel. Yun. More Black accurately. Black timer. Oo. Black timer. Okay. Kaibigan ni Gretchen yun dahil padala sa kanya ng mga bulaklak. Ay, grabe. Pero teka Biglang hindi muna. kami nagsalita. Wala kaming alam dyan. Yung kanyang statement na yun ay nababasa rin ng ilan na parang reminiscent of the GMA declaration in Pampanga na hindi na siya tatakbo sa pagka-presidente. Ay, shoutout kay Pascachi. Eto, Pascachi, sa tingin mo pag tumakbo ba si Senator Robin Padilla sa kahit na anong posisyon dito sa ating gobyerno, sa tingin nyo mananalo pa kaya yan? Halimbawa, kung tumakbo siyang congressman o senator o vice president, blah blah blah, sa tingin nyo mananalo pa kaya yan? Si Robin Padilla, lalo na at nakita nyo yung trabaho niya, kung ano yung mga pinaggagawa niya. Eto, comment nyo kung ano yung palagay nyo. Anyway, tuloy pa natin. Ng 2004 pero binawi sa Baguio at tatakbo na bigla. Hindi ba baka ganun din ang mangyari? Ay, hindi. Iba si Senator Robin Hood sa Padilla. May isang salita yan Kaya pag sinabi niya na hindi na siya tatakbo, hindi na talaga siya tatakbo. Mahabang nga pa yun pag dinilay. Yeah. Parang ako, magdinilay ako, bakit ako masyadong pro-China? Grabe talaga. May weekend ka naman, Tito Ronald. Mahaba-habang panahon yan. Pag dinilay-nilay. Medyo. Susubukan kong kausapin yung aking mga halaman. Dahil yan, pag nagdinilay ako, kausap ko mga halaman Dahil minsan kasi sumasagot sila Talaga? Mukhang iba minsan sumasagot sila. Subukan nyo. Minsan subukan nyo, kausapin yung mga halaman.
Magninilay din kami kung bakit kami pro-China. Biglang Oo, tayo, China. Bala kayo kung Tayo, hindi ako pro-China. pro-China sa isyong yan. Yeah. Senator Robin, no, tinitira ka ni Sir Ronald Llamas dito sa 1PH. Pro-China ka daw. Totoo ba yun? Pati si Manny Mogato, pro-China yun. Yes. Yeah. So, Pero at least ay hindi naman nagpapanggap si Robin Hood na maging abogado ng mga Diskaya. yeah. Ah. Eh, yung isang senador dyan, hindi pa naging kontento na abogado ng Diskaya. Naging abogado pa ng Chinese Embassy. No, naging spokesperson pa ng Chinese Embassy. Ay, grabe, tinira si Marcoleta, no? Kasi biruin nyo, mga kababayan, marami po talaga nagsasabi. Congrats daw kay Senator Rodante Marcoleta kasi na-promote siya. Biruin nyo, mga kababayan, na pumula sa pagiging abogado ng mga Diskaya, allegedly, ngayon, abogado na po siya ng Chinese Embassy. Allegedly ulit, mga kababayan. Diba? Kaya hindi rin natin masisisi ang taong bayan kung bakit nagagalit sa mga yan eh. Dahil unang-una, mga kababayan, ang pinaglalaban natin dito yung interest ng Pilipinas. Interest ng ating bansa. Eh hindi naman porkit ang China at saka ang Pilipinas ay hindi magkasundo sa issue ng West Philippine Sea, eh sasabihin na agad nung iba na pakikipaggera na agad yung gusto natin at magugutom tayo pag wala ang China. Eh unang-una, hindi naman po natin na inaalis yung pakikipag-trading natin sa China, mga kababayan. Dahil alam nyo naman na ang China, eh malaki ang pakinabang sa Pilipinas. Lalo na pagdating, mga kababayan, sa trading. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan yung hindi hahayaang mangyari ng China ang mawala yung pakinabang nila sa Pilipinas, lalo na pagdating sa pagpapalago ng ekonomiya nila. So ngayon, yung mga na pro-China dyan na nagsasabi na tayo ay nakikipag-away sa China, walang katotohanan yan. Kaya nga hindi ko maintindihan dito kina Robin Padilla kung bakit gustong bombahin ng tubig ang China. No, alam nila kung sino 'yon, no? Yeah. Sabi ko nga nung isang araw, ano kaya ang pakiramdam niya pag tumitingin siya sa salamin? Ah. Ito pa, tuloy na natin yan dito. Kasi sabi dito, Llamas, ayon po kay Sir Ronald Llamas, magkaiba ang CCG at PCG. Delikadong water cannon, stand-up. Yan po yung sabi dyan. Kasi, di ba kung matatandaan nyo, sinabi ni Robin Padilla, bakit pa hindi tayo bumili ng malalaking, ng malalaking sasakyang pandagat, tapos i-water cannon din natin. Itong mga Chinese Coast Guard. Yan nga po yung sinasabi ko, mukhang hindi ata napag-isipan ni Senator Robin Hood Padilla. So ngayon, ito ay play po natin. Dagdag ko lang doon sa caricature kasi di ba isa doon sa mga sinasuggest ni Senator Robin Hood, lagyan ng, bakit hindi na lang lagyan ng water cannon yung Hala. mga barko ng Philippine Coast Guard? Gantihan na lang yung mga yan para maprotektahan yung mga tao natin doon sa West Philippine Sea. Pwede ba yun? Ano ba magiging impact nito pag ginawa yan? Sobrang galing talaga ng proposal ni Senator Robin Hood Padilla. I'm so impressed. Ano, sabi kasi niya, parehas naman niyang parehas namang white ships. Ibig sabihin, parehas yan civilian, parehas yan na Coast Guard, kaya pwede tayong magbatuhan o maglabanan sa water cannon. Medyo correct lang natin ng konti si Senator Robin Hood Padilla na pwede na sana yung gawin ng kanyang mga staff. Dahil ang Coast Guard ng China ay bahagi ng kanilang People's Liberation Army. Yan ay under the Navy ng China. Yung ating Coast Guard ay under ng DOTR. Tama. Ibig sabihin nun, yung ating Coast Guard ay civilian. Hindi yan military. Yes. Pag binomba natin ng water cannon, nakipagsagutan tayo ng water cannon sa Coast Guard ng China, military yung ating wina-water cannon. Bobombahin tayo niyan, no? Kaya Yan yung hindi alam ni Senator Robin Padilla. Kasi alam nyo, mga kababayan, di ba, baka sabihin ng iba, bakit ikaw, Jake, sinasabi mo na dapat bumili tayo ng malalaking sasakyang pandagat at yun yung pagrondahin natin dyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, kung malalaking sasakyang pandagat sana yung ginagamit natin dyan sa West Philippine Sea, i-water cannon man yung sasakyang pandagat natin, hindi na ganoon kalakas yung impact, mga kababayan,
dun sa mga sasakyang pandagat natin. At saka magdadalawang isip na ito mga Chinese Coast Guard na ibuli pa rin tayo sa sarili po nating teritoryo. Ano po, kung malalaki lang sana yung mga sasakyang pandagat natin. Anyway, tuloy pa natin. Paliwanag lang kay Robin Hood Padilla, magkaiba yung Coast Guard ng China at yung Coast Guard ng Pilipinas. No? Ikalawa, sinabi rin niya kahapon na itong mga bumabanat sa China ang tunay na pro-China. Yeah. Dahil kung kanila ay papasok daw yung China sa ating teritoryo. And parang nakalimutan yata ni Senator Robin Hood Padilla, no, ilang taon na, mahigit 10 taon na nakapasok sa ating teritoryo at ang China at nagtayo na ng mga artificial islands. Yeah. Tama. At kaya nga tayo nagsampa ng kaso sa UNCLOS, Yes. sa isang international tribunal, na ikang 10 taon this year yung ating victory, ay dahil nga ayaw nila umalis sa ating teritoryo. Kaya hindi ko alam kung saan kuweba nagtatago si Senator Robin Hood Padilla nitong nakaraang 13 taon o 14 na taon. Pero paalala lang, pumasok na ang China sa ating teritoryo. Nagtayo na nga ng mga artificial islands na merong submarine fence, merong missile silos, may mall, etc. At a few months back, ang sabi ng China, pati daw ang Palawan ay bahagi ng kanilang teritoryo. Kaya paalala lang na dun sa correction lang ng kaunti. Kaunti lang naman. Sorry, Chiki. So sa logic ni Senator Robin Padilla, lumalabas sa lohika ng kanyang statement, pro-China ka, Ronald Llamas, kasi bumabanat ka sa kanila. Medyo. Oo, medyo. Napaisip nga ako kailangan ko magnilay. Lalo na, parating na ang Holy Week, kailangan ko magnilay bakit ako pro-China. Okay. No? Dahil kailangan ko pagnilayang maigi yan. No? Salamat lang naman kay yan. Senator Robin Hood Padilla. Kasi biruin nyo mga kababayan nung una West Philippines silang yung kinakamkam po ng China. Ngayon, ito para maliwanag doon sa mga DDZ. Pag binigay natin yung West Philippines hinayaan natin magari-harian sila dyan. Ang sunod nilang kakamkamin yung iba pang mga karagatan na nasasakupan ng ating bansa. Biruin nyo nung una West Philippines silang, ngayon pati Palawan, parte na rin daw ng teritoryo po nila. So ibig sabihin, kapag ka nagawa nila yung mga gusto nila na kamkamin, yung mga gusto nilang kamkamin at hinahayaan lang natin sila, baka magulat tayo, buong Pilipinas kanila na rin. Teritoryo na rin po nila. Kaya nga sa sunod sana mga kababayan, na darating na 2028 election, sana magnilay-nilay yung mga kababayang Pilipino po natin na pumili kayo ng kandidato na poprotektahan yung mga teritoryo po natin at hindi basta isusubo sa mga dayuhan na may interes na makuha yung mga teritoryo po natin katulad ng West Philippine Sea. Nakalaunan pati Palawan gusto na rin kamkamin nito pong mga Chinese government. Diba? So sana maintindihan ng iba kung bakit ipinaglalaban ng presidente natin yung West Philippine Sea at kung bakit sinasabi ng ating mahal na Pangulo na wala tayong isusuko kahit na maliit na parte ng ating teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Kasi kapag ka nagsuko tayo ng teritoryo natin at nakita ng China na gano'n na lang kadali na bitawan ng Pilipinas yung mga teritoryo pa nating yung mga teritoryo natin katulad ng West Philippine Sea, mas madali na nilang kamkamin yung mga susunod pa na mga pagmamay-ari ng Pilipinas mga kababayan. So yan yung purpose at yan yung dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng ating mahal na presidente na isuko yung mga teritoryo natin katulad ng West Philippine Sea. Hindi katulad ng mga panahon ni Digong. Ano ba sabi ni Digong? Yan naman ay kapirasong papilang. Mga kababayan. Kaya nga hinayaan niya yung West Philippine Sea na pagharian ng China hanggang sa nakapagtayo na ng kung ano-ano doon mga kababayan sa ibang parte ng West Philippine Sea. So kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po dyan sa mga sinabing yan ni Sir Ronald Llamas. Comment below na lamang po kung ano po yung comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan sa sinasabi na hindi na raw tatakbo etong si Senator Robin Padilla dahil nga daw sinasabi daw ng taong bayan na hindi daw nila deserve etong si Robin Padilla at yung ginagawa ni Robin Padilla mga kababayan. Sa inyong palagay, dapat lang ba na wag nang tumakbo si Robin Padilla sa darating na susunod na eleksyon mga kababayan o darating na 2028 dahil wala naman siyang ginagawa para makatulong sa taong bayan mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo
hingil po dyan.